Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. If I may apologize to the foreign delegates present, I really feel comfortable talking in Filipino. I hope they don't mind. I'm sure Brother Eddie will translate the few words that I will have to say this afternoon. I have a problem when I'm asked or tasked to talk extemporaneously. And that problem is I become unconscious of the time. However, I do have a 4:30 engagement, and I actually called the COM group today. We just released the report on the accident of Secretary Robredo, and we just want to fine-tune the messaging so that people will understand what has happened and what we're doing about it and what we have been doing because of it. Okay. Alam mo niyo kanina, nag-uusap nga ako kami, pag si Brother Eddie ang tumawag, sila Bishop Leo, tsaka iba pa rin si Bishop Dan, kung sino-sino mga kaibigan natin, minsan napapag-isip ako, bakit napakadaling kausap nitong mga kababayan natin ko? At kung minsan naman po, meron akong kabahagi ako na sa simbahan, bubukas pa lang ang bibig ko, kinikriticize na ako. Sabi ko, siguro sila nagbibigay ng pagkakataong makapatunayan kung Kristiyano ko. So, nakakagalak ko talaga nakikita kayo lahat dito, nagkakasama sa pananampalataya at sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng pagdadasal. Marami ho tayong pinagdaanan sa buhay natin. 12 taong gulang po ako nung nung tatay ko ay nakulong, nung martial law. Ngayon, 40 years na po akong more or less nakihalubilo sa mga problema ng bansa. Sabagay, hindi ko naman na-experience yung kay Brother Eddie na naging bisita na Ginoong Marcos. No? Montik pa lang, tsaka montik ko kami naging bisita na Ginang Arroyo. No? Pati si Joel at si Risa dito, kasama ko dapat doon sa bakasyon na yun. Buti hindi natuloy si Alan, ay nandito pala. Pero siguro nga, yung mga pagkakataon ganun, kung minsan, aminin ko sa inyo, nung nag-umpisa kami sa ating panunungkulan, talaga hong dighay ang katapusan ng bawat araw sa dismaya na natutuklasan natin, mga problema kailangan ayusin. Tsaka para napaka-imposible. At naalala ko lang siguro ngayon lalo na napatingkad, na kada nga sitwasyon kung saan binibigyan tayo ng kalbaryo natin o mga mabigat na problema, talagang binibigyan ng pagkakataon natin ng Diyos, no? Na talagang tayo tulungan at ipakita na, number one, paalala, tao ka, meron ka kakulangan. Pero magtiwala ka at yung hindi mo kaya, sagutin niya. No? Yung buong buhay naman po namin, siguro bukas na aklat, nakita naman po niyo. Tatay ko nung araw, kahilig kantahin yung Impossible Dream. Siyempre, tumanda na po ako bago ko napansin na hindi ho pala nasa tamang tono. No? Dahil nung araw, basta ginawa ng tatay ko, para sa akin tama. No? So, ngayon, yung kung may pagkakataon kayo, pakipuntahan lang ho niyo yung mga salita na nandun sa kantang ito. Tsaka talagang lahat na imposible tila pinagagawa. Hindi ko aakalain na gagawin pala ng tatay ko, lahat yung kantang yun ay may sasabuhay niya. Iba yung mga linyang, beat the unbeatable foe. Sabi, paano mo kaya tatalunin yung unbeatable definition? No? To brave where kasi pupuntahan mo, pati matapang ayaw puntahan. At marami pa nga ho iba. Reach the unreachable star. No? Pero sa lahat nga ho na nangyayari sa ating bansa, ako na ho siguro unang aamin. Ito ba dahil napakagaling ko? Hindi naman ho siguro. No? Ako ba'y dahil napaligiran na mas magagaling pa sa akin? Siyempre nakakatulong yun. Pero maski na magaganda ang plano natin, maski na talagang honest yung ginagawa natin, talagang nagsumikap tayo, kung di tayo pinagpapala, wala rin ho mangyayari. So, meron nung parang bubulong sa akin, nagpahanda ka ng mga meeting, hinihintay ka na ng makausap mo. No? Sana galangin mo na may karapatan lang, meron rin magamit yung oras nila na tama. Siguro ito na lang kung kailangan pinaka-bold ang gusto kong sabihin sa inyo. Talagang marami na akong pagsubok tayo dinaanan. Talagang dumating yung panahon kung minsan parang nalulunod ka ng, paano nga ba? Ano nga ba gagawin natin dito? At mula sa mga magulang ko, pati na rin sa mga lolo't lola ko,
na talaga napakalaking bahagi ng reliyon sa kanila pong buhay, sa mga pagkakataon na talaga parang wala ka na mabunot sa iyong kalooban, talaga naman napadama mong meron kang pwedeng takbuhan at meron sasapu sa inyo. No? At habang tayo nakatutok sa kapakanan ng kapwa at hindi sa sarili, paano naman ho tayo hindi aangat bilang isang bansa, bilang isang lahi? No? Nasa atin po ang susi, simula't simula. Pagtiwala ho tayo, pupunuin ang kakulangan natin kung may kapal. So, habang nakakasama ho tayo doon, tsak na tsak po, no, na mararating natin ang dapat nating paroonan. So ako po yung papasalamat ulit kay Brother Eddie, sa po ng ating lahat ng kasama dito sa Entablado at sa lahat po sa inyo sa pagkakataong makapagsalita sa inyo. Bago naman maubos ko yung welcome ko, ay magpapaalam na muna ako. Salamat po ulit.